Hi guys, magandang umaga po sa inyo. Ngayon umaga pa, mamaya pa tayo magbukas ng ating motorcycle shop dito sa Nabal. Kaya magpapawis muna tayong konti. Bago tayo jujuti sa ating maliit na motor shop dito sa Nabal, napapansin nyo ba ang pagkakaiba ng mga kabataan ngayon kumpara sa mga kabataan noong dekada 90? Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala si John Ray Salut, ang dating OFW, dating Marino, at ngayon ay isang baguhang entrepreneur at isang baguhang content creator. Pero bago natin pag-usapan ang patungkol doon sa kabataan ngayon at sa kabataan noong kapanahunan ng dekada 90, ito muna yung kwento. Dati nung naalala ko nung elementary pa ako, pagkatapos namin ng klase mga alas 5 ng hapon, nalaro na yan. O kung minsan, recess time, doon kami naglalaro. Ang kadalasang mga laro namin nung araw, yung batuhan ng bola na yari sa dahon ng niyog. Bali, dalawang grupo, parehas yung bilang, at kung sino yung matatamaan, out na yon. Hanggang sa maubos mga patamaan yung kabilang grupo, at kung sino yung may naiiwan o natitira na hindi pa natatamaan, siya yung panalo. At yung laro na yan, grabe ang takbuhan at talunan para makaiwas na hindi ka matamaan ng bola. At yung ibang kabataan ay naghahabulan kung minsan sa playground, sa plaza ng school, at kung minsan sa puno ng talisay. Yun ang medyo delikado kasi pagka nandun kayo sa puno ng isang kahoy o ng talisay nung araw, pag naghabulan yung mga kabataan namin, medyo delikado siya kasi pag nalaglag ka at masasaktan ka talaga. Naalala ko pa yan dati, meron akong ka-schoolmate sa elementary na nahulog siya dun sa puno ng talisay, nabali yung sanga at tumama siya dun sa pader at natusok yung hita niya sa bakal. Kaya napaka-risky ng laro namin nung araw. Pero di mo rin namamalayan na yun ay nakakapag-exercise ka na dahil sa grabe yung pawis na ilalabas mo, takbuhan, galaw, at halos araw-araw yun. Tara, balikan natin ang nakaraan at ikumpara ang kasalukuyan. Ang laro ng mga kabataan ngayon ay kadalasang nasa cellphone, tablet at computer. ML, online games, kahit nasa loob ng bahay, may laro na. Pero alam nyo ba na meron itong advantage sa kalusugan at meron din itong disadvantage sa kalusugan? Ang kagandahan sa mga laro ngayong nasa online ay nahahasa ang isip at strategy ng mga kabataan. Mas mabilis mag-isip at magdesisyon. Nakakatulong sa hand-eye coordination. At pagdating sa mga makabagong teknolohiya ay napakabilis at napakagaling nila sa mga kabataan ngayon. Madali silang matuto at napakagaling mag-operate at gumamit ng mga makabagong teknolohiya na nagiging patok na patok at gamit na gamit sa panahon ngayon. Lalo-lalo na sa ating mga trabaho at sa ating mga negosyo. Pero ang hindi magandang naidulot nito sa kalusugan ng mga kabataan, itong laging nakatutok sa screen, ay kulang sila sa physical activities. Mahahaba ang oras na ginugugol nila pagdating sa screen time. Madalas nauuwi sa obesity dahil kung minsan habang naglalaro, katabi ang mga pagkain, iba't ibang pagkain, burger, junk foods, soft drinks, katabi ito sa paglalaro gamit ang kanilang cellphone, computer, at kung minsan nanonood sila ng TV. At nagdudulot din ito ng hindi maganda sa ating mga mata. Nagkaka-eye strain tayo at kung minsan mapupuyat tayo na hindi maganda sa kalusugan ng ating mga kabataan sa ngayon. At mas kaunti rin ang social interaction sa totoong buhay ng mga kabataan ngayon. Hindi katulad noon na ang saya nasa labas, tumbang preso, patintero, luksong baka, taguan, dex, holen, at pawisan, madungis, pero masayang masaya. Ang advantage sa kalusugan nito para sa mga kabataan noon ay aktibo ang katawan, ehersisyo kahit di namamalayan. Mas matibay ang resistensya at mas maayos ang social skills at teamwork. Halos ang kasiyahan ng mga kabataan noon ay nasa labas. Pero dahil nga ang laro ng mga kabataan noon ay physical o nasa labas at walang masyadong kalaman patungkol doon sa safety at first aid, kaya mapanganib din kung minsan nagagalusan, nasusugatan, kaya delikado rin ang mga laro noong mga kabataan noong panahong dekada 90. Pero ito ang tunay na mensahe ko, hindi masama ang makabagong laro at hindi rin perpekto ang mga laro noon. Ang mahalaga ay balanse, oras para sa teknolohiya at oras para sa galaw ng katawan. At kung kabataan mo ngayon, matuto kang lumabas paminsan-minsan. Kung magulang ka, gabayan ang anak para sa tamang oras ng laro at pahinga. At alam naman natin na ang laro ay bahagi ng kabataan, noon man o ngayon. Pero tandaan natin na kalusugan ay tunay na panalo sa kahit anong laro.
maglaro ng masaya, maglaro ng tama, at maglaro ng may malasakit sa sarili. Kaya bilang isang entrepreneur, kahit gaano pa natin ka-busy sa trabaho, ka-busy sa negosyo, bigyan rin natin ng time na magpapawis, mag-exercise, kahit 3 beses sa isang linggo. Dahil kahit anong sipag natin ang paghahanap ng pera para kumita, kung tayo naman ay nagkakasit, wala rin itong silbi ang pera natin. Kaya kailangan nating alagaan ang kalusugan natin para hahaba ang buhay natin dito sa mundong ito. At nang sa ganun, ma-enjoy natin yung buhay at ma-enjoy natin yung pinaghirapan nating kumita. Kaya ito, kahit gaano man ako kabisi sa trabaho, gaano man ako kabisi dito sa pagmamanage ng motorcycle business ko dito sa Naval, pinipilit ko pa rin magkaroon ng time na magpapawis. At isa pa sa mga kabataan kadalasan naglalakad lang yan dahil kukunti pa lang ang meron ng bisikleta at mga motor. Hindi katulad ngayon na halos lahat na ng tao o ng bahay o ng pamilya ay meron ng sariling mga motor. Diba, nabanggit ko sa inyo kanina na meron akong motor shop business dito sa Naval. Isang motorcycle repair shop dito sa Naval. Ngayon, kung isa ka sa mga nagmamay-ari ng motor at gusto mong ipapakumpuni or mayroon kang ipapaayos sa mga motor ninyo, pwede nyo kaming bisitahin dito sa Cycle Care Motor Shop Naval. Kasunod lang siya ng 7-Eleven along Padre Inocente Street, Naval, Biliran. Pwede nyo kaming bisitahin, libre ang check-up, at pag dito kayo bumili ng oil, gulong, free po ang service charge noon. At ang kagandahan dito, pag dito kayo nagpapagawa ay meron tayong warranty sa mga gawa natin. Ibalik nyo lang dito at wala na kayong babayaran sa service charge pagka ginawa namin uli yung mga motor ninyo. At hanggang dito na lang muna guys sa video ko na to. At kung nagustuhan mo or nakakakuha kayo ng magandang aral sa video ko na to, paki-like, share, and follow my Facebook page at YouTube channel, at pahit na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako na video. See you next time. Brum brum. Bye!